Welcome to Miss Callie Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Magandang araw, Miss Callie. Taga-subaybay mo rin ako at panati ko ng malambing mong boses. Kaya naman naisipan kong ibahagi rin sa iyo ang kwentong ito na naging dahilan kung bakit kami lumisan sa probinsya. Itago mo na lang ako sa pangalan ni Errol. Sa kasalukuyan, ako'y edad 39 na. Nangyari ang ikukwento ko nung 15 anyos pa lamang ako. Naging mapusok ako ang kabataan noon. Nang maging girlfriend ko si Edna, kaagad kong sinubukan sa kanya ang mga palihim kong nasasaksihan sa Tito Raymart at Tita Olga ko. Pinalaki nga pala ako ng tiyuhin kong si Raymart. Yung mamagulang ko kasi maagang sumakabilang buhay. Dahil nga pinalaki ako ng tiyuhin, hindi maiwasan na lagi ko silang nahuhuli na gumagawa ng milagro sa kanilang kwarto. At minsan, dinaratnan ko rin sila sa ganoong tagpo sa kusina at pati na rin sa sala. Dahil doon, mula nang sagutin ako ni Edna, tinahandaan ko na siyang dalhin sa bahay. Noong una, hindi mapalagay ang girlfriend ko na inuuwi ko siya sa bahay dahil masyado akong naging agresibo sa kanya. Pumayag si Edna na halikan ko siya, pero minsan ay tumututol din siya nang mapahaplos ako sa kanyang katawan. Hanggang sa nasanay na nga sa akin si Edna. Tuluyan nang nawala ang pagtutol. Dumating ang araw na napag-usapan namin ang tungkol sa sinasabi nilang bawal. Medyo nakakatakot. Baka mabuntis ako. 15 anyos lang ako at ikaw naman 16 pa lang. Yun ang sabi ni Edna. Ano? Ang laki naman itong bahay ni Chong Raymart kesa sa bahay niyo sa estero. Tatawa-tawa ko pang sagot sa nobya ko. Sa totoo lang, hindi naman maglalagay sa amin si Edna kung may napapala siya sa kanilang lugar. Kaso, kahit matinong banyo, wala sila. Sa bahay kasi namin, kumpleto. Maganda kasi ang sahod ni Chong Raymart sa pagdadriver. Madalas din siyang wala sa bahay. Si Chang Olga naman, pinupuntahan siya para sumama sa biyahe kapag matagalan na di nakakauwi si Chong. Kaya libre rin kami ni Edna sa bahay. Kapag kami lang dalawa ang tao, pagkatapos maglinis ng bahay, panood-nood na lang kami. Panay hindi kagandahan ang mga bala ng VHS ng Chong Raymart. Hindi rin tuloy maiwasan na ma-curious kami ni Edna sa isa't isa. Sa murang edad namin, alam namin ni Edna na mali ang ginagawa namin, na sumampas sa kama tuwing solo namin ang bahay. Kaso naroon na. Pareho rin kasi kaming walang magulang at malungkot. Ako, literal ng patay ang nanay at tatay. Samantalang si Edna, walang pake ang mga magulang sa kanya. Alam ko naman na kahit kayo, nangyari rin sa inyo ang ganito. Kumbaga, unang haplos, unang halik, at unang pagsampa sa kama ng bawat isa. Noong simula, ay hindi namin alam kung paano magsisimula. Parehas kaming walang kaalam-alam pagdating sa bagay na yun. Hirap kami kung paano maglaro ng apoy sa ibabaw ng kama. Tagaktak ang pawis ko noon, pero sa huli ay nagtagumpay kaming dalawa. Tuluyang naisuko sa akin ni Edna ang kanyang iniingatan bilang babae. Kaso, nangyari na nga ang kinakatakutan niya. Nagbuntis siya, Miss Callie. At sa pagkakaroon namin ng anak sa murang edad, dumating sa amin ang mga pangyayaring hindi namin inaasahan. Wala nang gatas si Baby Aaron. Ang binibili mong isang kahon, halos 2 araw lang kasi niya.
Isang araw na himutok na naman ni Edna sa akin. Ikaw naman kasi, hindi mo sinasabay ng sabaw ng sinaing. Sinabi ng nanay ko noon na para makatipid sa gatas, sabayan daw noon. Ano ka ba, Errol? 2 buwan lang ang anak mo. Baka sumakit ang tiyan niya sa pinapasubok mo, di lalo nang nagkandaleche-leche. Sinimangutan ko siya. Natuturete ako sa bunganga ni Edna. Hindi ko naman siya gano'n nakilala. Oo na. Bukas sisiguraduhin ko ng isang latang mabibili ko. Pasensya na. Mahina ngayon ang kita sa pangangalakal eh. Oo, Miss Kali. Sa pangangalakal o pamamasura nga ako nauwi. Hindi rin naman kasi ako nag-aaral noong bago kami magkaanak ni Edna. Bulakbol na kasi talaga ako. At nung may anak na kami, tsaka ako pinagsisisihan ang mga ginawa kong pagpapabaya sa pag-aaral at pagiging mapusok. Kung hindi namin sinubukan, wala sanang bata na nadadamay. Oh, nagtatalo na naman kayo. Gatas na naman ba ang problema ninyo? Nagningning ang mata namin ni Edna. Dumating na mula sa pamamasada ang Tiyong Raymart at Tiyong Olga. May mahihiraman na kami ng panggatas ng baby. Automatic naman na nagbibigay sila Tiyang at Tiyong. Ganon sila kabuti sa amin. Ikaw naman kasi, Errol. Ayaw mo pang aralin ang pagmamaneho. Pwede naman nating dayain ang lisensya mo. Hindi naman mahigpit sa kumpanyang pinapasukan ko. Muling mungkahi sa aking ni Tiyong Raymart. Siya nga naman, para naman nakakapagpahinga ang tito mo. Segunda ni Tiyong Olga. Kinakabahan ako sa pagmamaneho. Nung bata pa kasi ako, kahit bisikleta, hindi ko mapatakbo. Pero may anak na ako. Baka magbago na ang takot kapag may iniintindi na. Sige ho, Tiyong. Susubukan ko. Matapang kong sabi sa tiyuhin ko. Sa mga sumunod na araw, naiwan sina Tiyong Olga at Edna sa bahay. Kami ni Tiyong Raymart ang palaging magkasama. Tinuruan niya akong magmaneho. Laking tuwa ko naman nang hindi ako mahirapan. Ang nasa isip ko kasi ay panggasto sa anak ko. Wala pang 2 linggo, kaya ko nang i-drive ang maliit na truck na siyang minamaneho ni Tiyong sa palibot ng probinsya namin. Sa wakas daw, matapos ang mahabang taon, maaari na siyang magpa-petiks-petiks. Sabi pa niya, mahalin ko ang anak ko. Buti nga raw ako may anak. Nagtataka din naman ako kung bakit hindi sila nagkakaanak ni Tiyang Olga. 9 na taon ako nang mapunta sa kanila. Hanggang ngayon, hindi talaga nagbuntis si Tiyang. Pero hindi naman ako nagtanong. Matapos kong matuto sa pagmamaneho, nakaluwag-luwag na kami ni Edna. Masayang-masaya ako sa tuwing may uwing malalaking gatas, diaper at pagkain para sa mag-ina ko. Pero kung kailan naman hindi na ako nagkukulang, tsaka patila na lungkot at tumamlay si Edna. Nang tanungin ko, sabi lang niya dahil lang siguro sa mga gatas niyang natapon at nasayang. Ang sabi daw kasi, nakabinat yun pag di niya nailabas sa kanyang katawan. Hindi kasi pwedeng magpa-breastfeed si Edna dahil maliit ang kanya. Nakakapitan sana ng bibig ng baby, kaya mahihirapan lang daw to. At pinakita naman niya sa akin kung paano niya piliting ilabas ang mga to para di siya mabinat. Kaya naman nakontento ako sa sagot niya. Ngunit isang araw, tinawag ako ng kapitbahay namin na si Aling Soledad. Yung asawa mong si Edna, sa tuwing wala ka, pumapayag na galawin ang tiyuhin mo, Errol. Nanlamig ako sa sinabi ni Aling Soledad. Ayon pa sa matanda, nalaman lang niya ng minsan na nagmasid siya sa bahay namin. Tawag raw siya ng tawag, walang sumasagot. Tinatawag daw niya ang Tiyang Olga at Tiyong Raymart dahil may manininghilang tubig. Akalain daw ba niya na masulyapan niya na walang suot at nakabukas ang binti nila Edna at si Tiyang Olga habang nakaupo sa may sofa. Salitan na pinagsasawaan sila ni Tiyong.
Pinagsabay daw sila ni Chong Raymart. Likas na chismosa si Aling Soledad. Pero bakit niyo naman sasabihin sa akin yun kung hindi totoo? Nangako pa siya na hindi niya sasabihin sa iba. Talaga raw hinintay niya ako para sa akin sabihin. Kung tunay yun, bakit nagawa ni Edna at ng mag-asawa sa akin ng ganung kalokohan? Para mahuli ko ang mga hayop, hindi ako pumasok. Nakiusap din ako sa mga kapwa ko driver na huwag sabihin kay Chong Raymart na hindi ako babiyahe sa araw na yon. Hindi ko alam kung may mahihita ako sa palihim na pagmamasid na gagawin ko noon, lalo at gabi ko napili. Kung umaga kasi, pagtatakhan ako ng mga kapitbahay. Sa likod bahay rin ako pumwesto. Hindi naman ako nainip. Lumabas si Chong ng kwarto niya. Nakatapis lang ng tuwalya mula sa bewang. Gayon din si Chang Olga at Edna. At tama nga si Aling Soledad. Pumwesto ang dalawang babae sa sofa. At mula sa kinaroroonan ko, nakakasuklam na ang mga sumunod na eksena. Si Chong Raymart, hindi nagdalawang isip na tikman ang dalawang babae. Lumalangit-lit ang sofa kung saan sila nakapwesto. At sa tingin ko, isa din ang tunog ng upuan na sa sinasadyang patunugin ni Chong. Nasaksihan ko na halos mabaliw-baliw ang dalawang babae. Napapatingala pa si Ere at halos pigil ang mga boses. Hindi ako halos makagalaw sa kinatatayuan ko. Kumukulo ang kalamnan ko sa galit habang mataman lang akong nakamasid sa magandang mukha ni Edna. Ngunit maya-maya lang, ang galit ko'y nabahira ng pagtataka. Sa gitna kasi ng salita na pigil na boses ng dalawang babae, napun akong pinipeke lang ni Edna ang sa kanya. Nakasama ko siya ng matagal, kaya sigurado ako. Peke ang pinapakita niyang reaksyon at daing sa mga oras na yon. Para hindi ako masyadong mag-isip pa, pinilit kong igalaw ang mga paa ko. Sa pinto ako dumaan at kinumpronta ko sila. Mga hayop kayo? Anong kahayupan to? Galit kong singhal sa kanila. Normal na magulat sila sa biglaang pagdating ko. Pero imbis na itigil nila ang ginagawa, parang nag-iinis pa si Chang Olga at Chong Raymart. Parang wala silang narinig at pinagpatuloy lang ang kanilang kahayupan sa ibabaw ng sofa. Namanhid ang mukha ko sa kababuyan na nakalatag sa harap ko. Parang mga hayop na sabik ang dalawa na walang pakialam sa paligid nila. Errol? Magpapaliwanag ako. Humawak sa braso ko si Edna. Handa ako naman siyang pakinggan, pero ang atensyon ko nandoon pa rin sa mag-asawang Olga at Raymart. Pilit na hinahanapan ko ng sagot kung bakit sila nagkaganon. Dati kasi, sa tuwing nahuhuli ko sila, nahihiya sila sa akin. Nagtutungo kaagad sila sa kwarto. Wala na ako sa tamang wisyo, o baka dala ng galit ko. Kaya kinabig ko ang hawak ni Edna sa akin at dali-dali akong nagtanggal ng sintron. Inaawat ako ni Edna nang mahulaan niya ang gagawin ko, pero hindi ako nagpatinag. Bumalandra sa sahig si Chong Raymart nang malakas ko siyang hawiin. Ginawa ko ang ganti na naiisip ko. Kaagad akong pumwesto sa pagitan ng hita ni Chang Olga nang magawa kong paghiwalin sila ni Chong. Ginawa ko rin sa asawa ni Chong Raymart ang ginawa niyang kahayupan kay Edna. Nagulat at napamura na lang si Chang Olga nang yakapin ko siya ng sapilitan at idiin ng sobra. Humingi pa siya ng tulong kay Chong Raymart at Edna. Inabot ako ni Edna. Niyakap niya ako sa likod ng bewang ko habang umiiyak siyang humihingi ng tawad. Si Chong Raymart ay nawalang bigla. Errol, pinagbigyan ko lang ang Chong Raymart at Chang Olga mo.
May problema si Chong Raymart pagdating sa kama. Hiniling nila sa akin ng ganito, kapalit ng pagtulong nila sa atin para sa baby natin. Ang paliwanag na yun sa akin ni Edna ang nagpahinto sa akin. Lupaypay si Chang Olga ng tigilan ko. Dumating si Chong Raymart na may hawak na kutsilyo. Agad siyang inawat ng asawa niya. Imbis sa kutsilyo, mas nagulat pa ako nang masilayan ko ang tinutukoy ni Edna na problema ni Chong Raymart. Wala pa rin kasi siyang suot ng oras na yun, habang nakahawak ng kutsilyo. Malaki ang pagkukulang niya bilang lalaki. Halos hinliliit ko lang kung ano ang meron siya bilang lalaki. Yung galit ko napalitan ng awa sa taong kumupkop at nagpalaki sa akin. Naalala ko rin yung naging pag-uusap namin sa baby ko. Pati na yung hindi niya pagkakaroon ng anak kahit matagal na sila ni Chang Olga. Nakayukong humingi ng tawad sa akin sina Chong Raymart at Chang Olga. Inamin nilang naging siraulo sila sa pagpilit kay Edna sa tatluhan. Sinubukan lang daw nila. Libangan lang daw at para lalo silang ganahan. Halo-halo na ang naramdaman ko noon. Pagkasuklam, puot at awa. Kahit anong katok ko sa utak ko, hindi ko mahanap ang halaga ng ginawa ng mag-asawa. Paano nila nagawang gawing libangan ang katawan ni Edna? Nakumbinsi lang nila ang babaeng mahal ko dahil sa kakulangan namin ng panggasto sa baby. Sa huli, pinasya kong lumisan sa bahay na yon, Miss Callie. Isinama ko ang mag-ina ko. Oo, Miss Callie. Pinatawad ko si Edna. At hanggang ngayon, kami pa rin. Nangako siya sa akin na hindi na mauulit pa ang nangyari. Pero syempre, sa pagkakataon na yun, ginawa ko na ang lahat para hindi na mahirapan ang nanay ng anak ko. Ginawa ko na ang lahat para sa pamilyang binuo ko. Gusto ko lang sanang sabihin sa mga tagapakinig mo na magpamilya ka kapag handa ka na. At magsilbi ng aral sa inyo ang kakatuwang karanasan namin na to ni Edna. Hanggang dito na lang po ang aking istorya. Hanggang sa muli.